you that will anoint every words that will come out of my mouth in the mighty name of Jesus. May your word brings healing, salvation, and I pray that your word will sanctify our mind and our heart. Let your name be glorified, O God. Let it be you manifest, my Jesus. In Jesus' name we pray, amen and amen. The preaching is all about the crushing times. Hello? Kinsa ang nakatry na murag ang sitwasyon kay dili okay sa ilaha. Nayoban din, nagising-ngisi. Kanabitang makahilak ka, mukha kag gipuga, mukha kag datugan sa tibok kalibutan. Ang problema na sa imuha, pag mata pa lang nimo, kay murag sakit na ang mga pulong ng inyong madunggan. Maglain na dayon ang mga dughan. Sa puto na dayon, kay dili makaya ang mga pulong ng mga nadunggan. Nya ang mga problema, walay pambayad sa bills. No? Nya kanang wala pa jud ka ka-study, nya giyaw-yawan pa jud ka. Kanang pwede mo hawa ka jud lang sa kini nga dapat pwede na idaganan. Nakatry mo ana? Then how did you handle it? Nabot ba ang point nga mura na kag helpless na piling nimo wala na kay paglaom, piling nimo nga murag wala na kay pulos? Kanang even though ginawa mo na ang lahat, hindi pa rin pala the best iyon. Akala mo sapat ka na, hindi pa pala. Ba't siya naghanap ng iba? So, this is all about the crushing times. So, karon is, kamusta imong kasing-kasing? O, syempre, nagkuhan pa na siya, tumitibok-tibok pa na siya. Let us welcome Arcebel. Praise the Lord. We love to see you. All of us has it. Welcome na. Pagkakita na ako sa ano ba, sa tawag na, sa my day ko, praise the Lord. Pero kini, di man ini siya ha. No one wants to have their heart crushed. When the situation is not comfortable sa imo, kana bitong it's so hard to handle it ba na maging happy gihapon ka? Pag ikaw masakitan, masamadan jud ka no. Either gipasakitan ka by physical, but the painful one is the words or the word. Diba? Ang pinakasakit kay bisag dugay na kay mahinumduman man gyud. Mura pa jud siya mga dagom ba? Diba? Sakit siya. So, now the question here is how we walk in the Lord. Ang ato mga sitwasyon, kadalasan na itong ginakuan, lalo na sa mga baguhan, diha, pag mga lagag ka kay Lord, the best, no? Puno sa kalipay, but-but, ayaw dyan mo anak, but-but dyan na. Kay kung ang imo ang pagpangalagad kay Lord, puro lang kalipay, dili ka badlungon, ay hawa ang simbahan na. Bisag bago lang ka nangawat, may ng pastor, the Lord will bless you. Ana, mo ana ka ba? Ay, di man alagad sa Ginoo, wala man na-discern. Diba? Pero pagkabalo gali mo nga, kana nga simbahan, nagasimbag pinaagi sa Espiritu, ug kamatuoran, ug si Lord nagapamuhat, kanang mututok lang guys sa imo, piling nimo, mudagan na ka kay Espiritu na hadlok. Nakita ko ni Lord. Wala may matago diha kay Lord. But unsa akong point, ang pagpangalagad kay Lord, dili sayon. It will surely break your heart. So, do you know olive? Di na lang ako mag-joke. When God chooses to crush you, okay? Kung kanabitang, I want you, habang nagapaminaw mo, remember that God the Father crushed Jesus Christ. Wala man gani gipugngan ni God the Father ang pagkumbagag nga niagi si Jesus Christ og kamatayon, nga kaya man ni God the Father na buhaton. Now, when God chooses to crush you,
Sama sa kanabitang na kay lataon no kanang olive para mugawas ang oil, di ba? I-crush man gina. Kung gipili sa Dios nga dugmukon ka, I'm not saying that you're kanang physical body, but is imuhang pagbati. Your emotion. Because even Jesus was crushed emotionally. Namuran siya sa iyang pagbati, mura siya mamatay. The day na kanang i-arrest na siya. Arestohon. Dili ba ka na usa ka malipayong, dili man yun nindot, hunaon nga ka na bitang, pugaon ka, ibutang ka sa pagsulay, nga bisan ang imong parenti, imong higala, dili makatabang kanimo kay di sila makaayo sa imong pagbati. Makahuna-una ba ka nga, nganong niagi ko ani nga sitwasyon, nga nangalagad man ko kay Lord, nganong niagi man ko ani nga sitwasyon, nga nasuko ba ang Ginoo sa ako Mostly, pag once na naatay giagi na mga pagsulay, atong thoughts ay nasuko si Lord or gipanish ka ni Lord. Do you think the Father, naglagot siya kay Jesus Christ? In every pain, there's always a purpose. Ulitin ko. In every pain, there's always a purpose. Napasakitan ka? Nanay rason. So, kinsa o kunsa ang una ninyong mahuna-hunaan, ani? Si Jesus Christ, no? Niagi na baka gilatigo ka, kinagwali ka. Gisumbag, giyaga-yagaan, kinagwali. Niagi na mo na. Niagi mo wala pa. What if kitantanan sulayan? Habang nagawali, i-persecute ka, katawan ka. Undang na bata. So wala pa tagipaagi ni Lord ana kay kabalo si Lord nga dili pa nato makaya mahandle. Our character is not yet kanang cultivated enough to stand. Mawala ka ni agi ana. God is preparing us. But I want to warn everyone who want to follow Jesus Christ. We will all be persecuted, hated. Kung unsa kay, if you are a follower of Christ, you must expect that you must suffer for the name of Jesus. Because if you are not yet suffering for Christ, it's a big question mark if you are a follower of Christ. So dinhi, masulti nato nga wala gipugna ni God the Father nga sa Jesus mag-antos. Busa kung ikaw nag-antos para sa pangalan ni Jesus, gi-allow na ni Lord not to destroy you, but to build your character. To build up your character. Kaya ang atong batasan, dili pamao. Pero kung ikaw nag-antos karon dili tungod sa pangalan ni Jesus, ay nag-antos ka tungod sa imong sala. That is a punishment or discipline of God. Nasabtan, naikalahian, nagduha ka pag-antos. Those people nga tuman kay Jesus Christ, they follow Jesus Christ, nag-antos sila na sila yaga-yagaan, kanang mga pagsulay, bisag walay kwarta, mupadayon mga lagad sa Ginoo, dili biyaan ang pagtuo, andam siya na makontento kung say naa kaniya, because they are living by faith. Lahi po ang pag-antos sa mga tao nga walay Ginoo, nagkinabuhi sa pagkadautan. Kay tungod ang ilang kabugaton sa ilang kasing-kasing, kung unsa kabugat ang ilahang sala. Nga walay makaayo ni ana, ug walay makahatag og kalinaw, hantod nga dili ka mobalik kay Jesus. Kay ang kagawasan lamang ug kalipay mabatunan diha sa presensya ni Jesus. Nasabtan. But it was the Lord's
good plan to crush him and cause him grief. Plano ni God the Father na ang iyahang anak, kung sa other na version, bruise him, bunugon siya. Di ba gilatigo siya? Gibunog. But in other version is to crush him. Aron siya, kumbaga, masakitan, mag-antos. Yet when his life is made an offering for sin, he will have many descendants, he will enjoy a long life, and the Lord's good plan will prosper in his hands. In Isaiah 53:10. Now, ginapasabot din ni ang kining ginatawag na bruise him o crush him. Gina-refer na siya din sa suffering ni Christ which is permitted by God. Ang gisinati ni Jesucristo sa cross nga siya gibunog, siya gi-crush. Ang iyang pag-antos, that was not an accident, but that was well planned by the Father. Dili kay tungod gusto sa mga tao nga siya ilang sang sa cross because blasphemy. No, that was already purnu. Naana na sa hunahuna sa Dios nga kana ang mahitabo every detail. Please him. Nakita nato din na gikahimutan sa Dios. Kabalo ba mo nga nahimot si God the Father na iyang anak nag-antos ug mamatay? Unya, anak, pangutan unta ka. Pa kay Papa, no? Malipay kay ang papag mamatay ka? Magantos ka? Nga naman. Ha? Say what? Ay, dili mo sugot imong papa nga magantos ka. Nga naman. Love. Ay, ito ka di. Ay, ang rason love! Kay hindi ka love, hala pag-antos. O, di ba? Pero, wala ba nahigugma si Jesus, si God the Father sa iyang anak nga si Jesus? Nahigugma, di ba? Pero ningon siya, nganong nahimuot man siya. Ninhi. So, ibig sabihin, kung kita follower ni Christ, mahimuot dahi si Lord. Na muagi tag mga pagsulay. Unsa kaya'y rason? Sige, padayon sa ako ha. So, the Father was pleased. So, the Father saw the satisfaction the Son self-sacrifice and He witnessed with joy man's redemption and deliverance. So, ang rason nga ang Diyos Amahan, gikalipay niya nga nakita niya nga iyang anak nga sa Jesucristo nag-antos, kay tungod sa iyang pag-antos, ang mga katawan diri sa kalibutan, kutob nga sila mo tuo ka Jesus, makadawat og galuwasan. Malukat gikan sa bayad sa sala mao ang kamatayon, di ba? So, gilukat ta tungod sa kamatayon ni Jesus. Nasabdan. Makita nato din nga there's a redemption na ay paglukat ug na ay kagawasan gikan sa sala. Ug kana siya magkaroon og total effect ang kanang death and resurrection ni Jesus Christ until the coming resurrection. Na nagantos pa man tagin, save ba day tagikan sa kasakit. Wala pa man, di ba? The total effect of our salvation is when the Lord resurrect us or when He will rapture us. When we will be in heaven. Luwas tagikan sa giandam sa Dios nga, yung si giandam, kining kalibutan karon giandam para sa kalayo. Kay ang Diyos, sa buhaton niya, silutan niya ang mga taong nisalikway kay Jesus. Kung ang imong pagtuo, wala na himutang, nabutang diha kay Jesucristo, wala kay kaluwasan. Kaya ang kaluwasan lamang, ang ato ang pagtuo na alamang kay Jesus. Sa life and death and resurrection of Jesus Christ. Kung kana, dili ni mo tuuhan, nga si Jesus namatay ug nabanhaw. Wala pa nga kaila sa Dios. So gusto na sa Ginoo nga na ato ang masayran na bisan kita
nakadawat sa espiritu nga mao ang una nga gasa sa Dios, na agaagulo usab sa kasakit samtang nagapaabot kita sa adlaw nga atong mga lawas bag-uhon sa Dios ug mahingpit ang atong katungod isip iyang mga anak. So mahitabo na siya sa Romans chapter 8 verse 23. So bisan badig naa na tay Jesus, naa na tay Holy Spirit, ang tanan nga believers ni Jesus Christ nag-antos. Kung ikaw nag-antos karon ay kabala ka, kay wa ka nag-inusara. Tanan nga nag-follow kay Christ na ay klase-klase na mga pag-antos. Apan na ay paglaom kay ang Dios mo'y nagalipay sa mga tao nga nagatuo kay Jesus. Amen ba? Ang mga tao ay pagtuo kay Jesus, wala sila'y mananabang. Walay gatabang kanila. He was put himself to grief. Nakita niyo din ha? Cause him grief. Ibig sabihin, gibutang ang iyang kaugalingon sa kaguol. He made himself sick. Okay? So Jesus was on the cross bearing our sickness and has made him sick. Remember, ang kamatayon ni Jesus Kristo, niya na siya din ha, that He made an offering for sin. Gihatag ang iyang kaugalingon aron mahimong halad para sa atong sala. Pagbayad. Not just, gisulti gani din na offering for sin. Jesus was both the sin offering and the guilt offering. Di ba naatay tayo na pag makasalata kang grabe, guilt kay ka na ang concession, ano siya tawag na? Makonsensya ka. Nga matingala man ka, nga nung mawala ka man po na, pag mutawag ka sa Ginoo. Tama? Pag makabaton ka pa sa iluan kay Lord, matingala ka na kalinaw sa imong kasing-kasing nga murag wa kay sala. Kay ang Dios nagkuha niya na. Kay ang imong pagtuo diha kay Jesus mo'y naghatag og kagawasan gikan sa kana nga guilt. Okay? Kay si Jesus na ang nagpasan or siya na tong ni dupa para sa tuwa. So now, but He was pierced for our rebellion. Crushed for our sin, He was beaten so we could be whole, and He was whipped so we can be healed. So, gisulti din na nga sa Jesus, gisamaran man siya, no? Gi-pierce man siya, gisamaran siya, tungod sa atong mga kalapasan. Kisa ni mga kalapasan diya sa Ginoo. Nabunog siya, tungod sa atong mga pagkadautan. Kisay dautan dere. Tantanan dautan ta, bisag unsa pagpaningkamot. Karon okay pa ta, holy pa pag unya taud-taud lang yan ay. Balian na switch oy. Yan ta praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Nya pa man kay namin nagsamo ka uy, nag-praise ko dinhi ba. Diba? Dali ma-switch ba, no? From spirit to flesh. Oh. Ingana ta kanang si tawagan na fragile. So, ang silot nga iyang giantos, mao ang nakahatag kanatog maayong kahimtang. Okay ba ka karon? Okay ka ba dyan? Okay ka ba dyan? Okay na? So, pasalamati si Lord, kung karon wa kay gihuna-huna, kung karon malipayon ka, niuban ka, mulakaw ka, bugat sa dugan. Ano, bisa pag naa sa imong tanan, pero bugat, dili kayo dugan. Kung okay ang imong kahimtang, naa kay kalinaw, tungod ka na sa gibuhat ni Jesus diha sa krus. O pinaagi sa iyang mga samad, kita na nga ayo. Naayo emotionally, physical na mga balatian, spiritual, kay tungod patay man ta dati, karon na tagaan tag kinabuhing walay katapusan. So tungod niya na, kung ibutang lang yun ninyo, tinuod anay, tinuod ang Diyos. Amen ba? Actually, karon galantaw guys siya sa imong heart. Naminaw siya kanimo.
ug walay bisan unsa ni mga gisulti nga wala siya kadungog. Now, the crushing time. Hoy! Dili ng crush na imong katapad ha. Crushing ba? Crushing. Ha? Nakay-crush? Ay, di ko anak ka na mga, okay ka wala. Pero pag, pila nakakatuig, di ka nagkagusto ba? Ay, abnormal lang yun, iba. Maibog yun ka, let's say, admirable ka. Ay, di yapon ka ma-admire. Di ba? Naman di ma-admire. Ma-admire magiging ka mga gwapo, mga gwapa na mga artista. Tama? Oh. Pero ang atong ginisgutan din ang pag-crush, ang pagpuga. Di ba? Kinsay nagalaba? Kinsay nagalaba? Unsa man na kanang hand washing or di ba? Muano gyud bisag bata, muano magano? Crush na nimo. Unsay may tabo pag i-crush nimo siya? Unsay mo gawas? Ha? Tubig. Pero na, apil naman yun ang bula, oh. Tubig no, unsay naa din ha. Kung ang nigawas diya kay hugaw gina siya nga tubig, unsa din ha. Kung let's say na dugo, imong gipuga, dugo ang mugawas. Tama? So, nakita nato ning olive. Ngano nga akong ginapakita? Olive. Kay tungod sa Biblia, ang olive tree na mentioned probably it's 200 beses. And if we will remember Jesus Christ, asa ba si Jesus Christ before siya crucify, before siya gi-arrest? He prayed sa asa? Garden of Gethsemane. In the Garden of Gethsemane, unsay naa din ha? Dili mani ha? Olive. Ay, kabalo mo, lahi ka ba ko? Kailan bitaw, okay man, makatawa mo, no? Pero pag may istorya na galing ko niya, makita kung wala pa ka nag-unday, yung tabi din ha, pawalihon dyan ta ka. Manawag na ba ko, dali? Manawag ba ko? Manawag ba ko? Okay, now, the crushing time. So, 2 Corinthians chapter 4, Bible, okay, namin mga Bible? Okay, the crushing time, ano siya 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 9. We are hard pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. So, unsang ginasulti dinhi? Sa mga panahon, nga kita mo feeling nato ginadugmok ta ni Lord. Ginabuak ang ato ang mga pagbati. Sa other version sa Bisaya siya, sa among pagsangyaw, kanunay kaming gipaantos apan wala gayud kami mapildi sa mga nagabatok kanamo. So sa katungatan nila Paul, siyempre di ba, bisan pagkamatayo na niya, nagpaabot sa iya nga patyon siya din ha, ipreso siya din ha, ni undang ma si Paul. Wala, di ba? Pero kita, wala may nagpugong, no? Kabalo kang isa nagapugong, imong kaugaling. Kay our number one enemy is ourselves. Kaaway na to na. Unya, di ka makipag-away sa imong kaugalingon. Munang that time, no, na natay mga ginahuna-huna, mga pagbati, ayaw patuyangi ang imong gibati, yung kabalo ka nga, dili na maghatag pasidungog kay Lord. Sabdan? Ano siya, kami ginapiit sa tanang kiliran, apan wala madugmok. Kami nangalibog, ano siya, diba? Perplex. Kami nangalibog, apan wala sa pagkawalay paglaom. Apan wala sa pagkawalay paglaom, gilutos apan wala biyai, gibunalan apan wala malaglag. So, sila, habang sila nagapangalaga diha sa Ginoo, libre ba sila sa kanang mga pagsulay? Gisulayan sila o pinaagi sa mga pagsulay nga ilahang mga naantos, dito makita nga tinuod gayud ang ilahang pagtuo. Okay? In James chapter 1 verse 2 to
to 4, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Now, the main reason nga kitang tanang ginasulayan sa Dios aron lig-unon ang mga pagtuo nato. Kay walay bisan unsa nga bililhon diri sa kalibutan except your faith. Kay kung ang imong pagtuo mo kalag tuo lang kung ganahan. Lain pud. Masulayan ang kung tinuod nga ang imong pagtukay. Bisan pag, sa manang ginasudlan simbahan, kulto na. Bisag unsa pa isulti nila, kung ikaw mismo naakay na-encounter nimo si Lord, naakay na-experience diya kay Lord, bisag unsa pa isulti sa mga katawan sa imo, dili ka matarog. Moabot naman ang pagsulay, matandog man ang imong pagbati, proseso ka na sa Dios. Pero kung ikaw tinuod nga nakadawat kay Jesus, ikaw man gibunog man ka, ikaw man nasakitan man imong pagbati, pero mubalik, umubarog pa jud gihapon ka. Kay tinuod man ka nga nakadawat kay Lord. Bisan pag nakasala, kag napakyos din ha, ang tinuod na born again. Hello? Kinsa makasulod sa gingharian ni Lord? Ha? Mga born again. Kung ikaw karon wala ka kasabot unsa ang born again, pangutan-a ang inyong discipler. Pasabta ko. Kay kung wala ka kabaluan, wala ka kasabot, walay kasiguruhan ang imong kaluwasan. Pasabtan. Everyone must understand what is born again means. Sabdan? Now, timani kini ninyo na ang kalibutan magapaningkamot nga kita maguba, madaot. The world will try to destroy us. The main target of sa kalibutan, main target sa kaaway is mga tao nga ginagamit sa Dios o gamitunon sa Dios. And all things works together for the good of those who love the Lord. The Lord allowed the enemy to crush you. Remember Job, tama? Gikuha ang tanan sa iya sa usa lamang kaadlaw. Ang iyang bahandi, iyang pamilya, iyang anak, bisan pa ang iyahang health. Gilimod ba niya ang Diyos? Kay wala niya gilimod. Tama nga naman. Kay siya niabot diri sa kalibutan, hubo. Busa mo balik siya sa Diyos nga, hubo. Ang bahandi, gihatag lamang na sa Diyos, gipiyalan ka lang, apan naa sa imuha, unsaon nimo paggamit sa bahandi nga gipiyal kanimo. Para ba sa imong kaugalingon o para ba sa Dios nga mapasidunggan siya. So, makita nato no that we may bend but by God's strength we will not break or be shattered. Kuan man ta, muok-ok man ta sa kasakit, maluya man ta sa pagpangalagad, but remember that that is part of your process to strengthen your faith in the Lord. Kini karon makita nato na kung unsa ka kalig-on diha kay Lord. Hello. Kung unsa ka kalig-on karon, ayaw pagkumpiyansag mo yun kag you're strong. Because the Lord will test you to prove to you that you are wrong. You are strong because God give you the strength to stand. So without Him, we are easily broken by this world. No one can stay na mag-stand para sa pulong, para sa pagpangalagad and everything without God's grace and mercy. Just like this, we are
reference as a jar of clay to the point our weakness, makita din na ba nga, ang atong kinabuhi, sama ni ini. As a butter, di ba gihulmata? Now, habang ginahulmata ni Lord, wala ta nasayod kung unsa ang atuang purpose. Every clay has na specific nga ibutang sa iyaha. Unsa nga tanom, o pwede ba siya, himuon ba siya nga special decoration? But if it's not the Lord's hand molds you, it breaks you. It will break you. And you, makita nimo din na even yuta, why yuta? You will shatter, magbungkag jud ka. Your life will, kumbaga, bungkag yun. There's no direction. Bisag daghan pa kag kwarta, if you don't have the wisdom how to use your money, everything are nothing and in vain. Unless the Lord is the builder of the house, your works is in vain. Everything imong ginabuhat. If Jesus is not the center of your life and everything about you, everything will be in vain. But I'll tell you, Sulayi, offer your life to Jesus. Offer your life to the one who created you. And that Creator will reveal to you who you are in Christ. Every one of us, kita gihulman ni Lord with a great purpose. And God wants us to realign our focus to God. Realign our will to the will of God. That is not easy because that is a process. And before that, ma-align diha kay Lord, dari nga pat. Yun niya naman kay gusto mo, radyot lang, Lord. Lord, pwede maabroad sa ako, Lord. Unya ka, daga mga pagsulay, i-push lagi ka. Dagang kay Lord, uy. Kaya balik na po kang tandugo na po niya ang health sa imong family. Kaya para lang makapundo ka sa kana nga dapit. Kaya naa kay purpose mo ang pagpangalagad ni Lord sa kana nga dapit. Kadyot lang, Lord, magdisko-disko sa ako karon ng bitaw, Lord. Kadyot lang, Lord, magdota sa ako, Lord. Kaya bitang balikan ang mga uninstall na i-install na po kay na wrong. Kanang okay na kaayo ba, kanang on fire niya kay magnalaylo man, gibalikan ang karaan nga nagapos sa iyaha. Muna pabalik na lang. Paulit-ulit na lang. Wala exempted ani kitang tanan. Bisag unsa ka strong diha ka Lord. Bisag unsa ka dugay diha ka Lord. You will always have your moment of weakness. There's no one na dapat mag-boast din. The main reason that God wala gikuha ni Lord ang turn of the flesh of Apostle Paul so that he will not be prideful. Kung ikaw perfect na ka, edi wala kay struggle, magsana all na lang ko. So muna, the main reason that you have your weakness so that you will come closer to God, the more you are in the Lord, the more you will humble yourself to Him because you recognize that without Him, you are really nothing. Ay, Acts. Buluhaton. Uy, buluhaton. Sako kayo, no? Acts 14:22. Gipaligon nila ang mga magtutuo o gidasig nga magpadayon gayud sa ilang pagtuo. Mingon sila sa mga magtutuo. Oy, kinsa magtutuo ni Jesus Christ dere? Gusto mo madasig? Isulti po na kung sa gidasig nila sa ilaha. Kabalong sa gidasig? Daga, daghan kalisdanan. Madasig mo na. Daghan kalisdanan ang atong kinahanglan maagian sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Dasig ka na. Atras lang ko ano eh. Nadasig ka na, wala. O sige mo ni Lord, kinahanglan ni mo, muagi o dagan nga, kalisdanan. Gusto ka masulod sa gingharian ni Lord?
Pag dawato nimo si Jesus, makasunod bang ka sa ginhawian ni Lord. Pero, ano siya, sa pagsulod sa gingharian sa Diyos, the moment that you accepted Jesus Christ, makasulod ka sa gingharian ni God. Pero, gusto ni mo, wala na kay kalisdanan, patay na dagitso. Di ba? Pero kay buhi pa man kakaron, the moment nga imong gidawat sa Jesus, gidawat pud nimo ang iyahang pulong ug iyahang mga mando. Magbinuotan na daw ta. Di na daw ta magtubag-tubag. O, mutuman na daw ta. Kapoy niya, nagdula pa ko. I-honor daw ang parents. Unya, di man ka na anak, matubag man jud ka. O, di ba, di jud sa'yo, no? O, mag-ampo, magbasag, wordigan, mag-share sa pulong, mag-share, dili, magdinalo. Unya, kay, naana, di ka ba ka nga dalo? Alisudag yun, uy. Unya, magpasaylo daw ka. O, dili ko, napasakitan ko niya. Di, sudyod ka ayo, no? Labaw, nagmaigo ang garbo. No? Kanang, mag-serve ka kay Lord niya. Na malimpyo sa church kay, kung di pa ka kabalo magwali, sige, palimpyo CR. Na ba mga churches? Learning how to humble yourself, ang ilahang, CR. Palimpyo CR. O ba ng mga churches? Masukod din nga kaya ba nimo buhaton ng even in the lowest. Kaya na good ng mga butang nga wala nimo naandan. That is one way of smashing your pride. Dato man ko na makoy kaya na makoy profession palimpyuhon na kung CR sa kini nga simbahan. Di ko dili dito ko sa aircon. Di ba? You have no idea na ingana lang na palimpyog CR o manilhig din ha. God is cultivating your character. Batasan. Ang target ni Lord, bullseye. Ang unsa ang imong weakness. Munang dapat nga mausab. So, kini ang pagdasig ni Lord, ginawa na ako ang tanan, nakikinsa man ang gusto mo tuman kay Jesus, dapat mag-expecta nga daghan patag kalisdanan nga agian. So, kung ako magwali din I'm sorry once again, kung mapasakitan ko mo, pasaylo ako. Kay dili yun na ako i-water down ang gospel ni Lord. No? Kay tungod, nahigugma mi sa inyo mauisulti na mo ang kamatuuran. Kay palangga ta sa Dios.